We shall respect the decision of the court, but we'll also exhaust our remedies, which is we'll also be preparing a motion for reconsideration. Si VP naman, kamakailan lang talagang nagsabi siya na handa siyang harapin lahat ng mga aligasyon. Opo. No? Kita natin, noong February pa lang, no, na parang may mga nagawang mali sa proseso na labag sa ating saligang batas. Naniniwala kayo maraming racket sa flood control projects and masasabi Hindi lang sa flood control project. 7-7 scheme, totoo ba yun? Pinabanggit ko lang naman. Totoo. Di ba? Pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, Sabi ni Kong Joey dati hindi. o sige, sabi mo, punta siya dito, pakitaan kami ng cellphone, may message yan na matatanggap mo eh. Sir, in short, pwede bang sabihin na pinupolitika ni Speaker ang budget to his advantage? In your view? Do I have to say it? So natutuwa lang ako kasi yung reason ng hindi ko pagboto kanina is aligned with the most important message that the President delivered today. Malaki ang mamimenos na pera pag nawala yung corruption doon sa mga projects. Dadagan on Dito News Update. Right, welcome back mga kabaitan. Tayo naman po ay nagbabalik ho dito sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. Upang maglahat na naman ho, maghahati naman ho ng totoo at komprehensibong balitaan dito sa ating munting bahay. Lalo na ho, yung mga kaganapan sa ating lipunan ay kailangan ho natin mga kabaitan ipagbigay alam sa inyo at dapat tayo ay may pakialam. Sa mga oras na ito mga kabaitaan, itong si Congressman Toby Chanco nagsalita na ho kung bakit hindi ho siya bumoto para muling maging Speaker of the House itong si Tambaloslos mga kabalitaan. Dahil nga po sa mga pinanggagawa na nakakasira ho talaga sa imahe ng ating bansa. Unang-una ho yung pagiging corrupt ng kanyang administrasyon dyan sa House of Retaliations. At ito naman hong si Tambaloslos, hindi talaga nila matanggap-tanggap ang unanimous decision ng Supreme Court na 13 bumoto na unconstitutional ang naging resulta ho ng SC. At sila po matapos bastusin ni Tambaloslos at insultuhin ang Supreme Court, may mukha pa rin pala itong haharap dahil sila po mga kabataan ay magsusumite, aapila ho ng motion for reconsideration mga kabalitaan. At marami nagsasabi na naduduwag itong si VP Sara Duterte, takot di umano na mailatag sa impeachment court dyan sa Senado ang mga sinasabing ebidensya ng mga buhaya sa Kongreso. So kung totoo po ito, saan po ba nila nakukuha itong impormasyon mga kabalitaan? O baka ito lang ang kanilang nagiging depensa para naman ho, pasaringan itong si Sara Duterte na natatakot talaga. Pero may sagot ho dito, itong si Attorney Paua patungkol ho sa mga usaping ganito na paninira pa rin kay VP Sara Duterte. Pero bago pa po ang lahat mga kabalitaan, papanoorin muna natin itong si Tambaloslos. Ito yung kakapalan ng batok at pisngi nito, itong hinampak na ito mga kabalitaan ay hindi pa rin ho nahihiya. Umarap pa rin ho sa lente ng kamera. Ito, panoorin natin. Titigan nyo po yung pagmumukha nito mga kabitaan. Talagang hindi kapanipaniwalaan at talagang ito ay nagdadala ng kaguluhan at pagkasira sa ating inang bayan. Well, we are in the process of reading the decision of the court, and of course, we shall respect the decision of the court, but we'll also exhaust our remedies, which is we'll also be preparing a motion for reconsideration. Mata at ngiti pa lang nito mga kabalitaan, no? Ngiting katrayduran. Ha? O, tingnan mo, ito yung totoong ito yung totoong mukha ni Judas mga kabalitaan. Tingnan nyo, di ba? Napakasamang elemento talaga to. Kailan pa kaya ito kunin ni Lord mga kabalitaan? An MR. Yes, within 15 days of our official receipt. But it's a unanimous decision, sir. Mr. Speaker. Well, we hope that there could be probably some refinements. Ang maasa pa ng refinements, 13 na nga ang bumoto
para i-unconstitutional ang impeachment, pero nandyan pa rin ho yung kakapalan mga kabalitaan. Talagang naghahanap pa rin ho talaga ito ng simpatya. At of course, pag hindi ho natuloy kasi yung impeachment, talagang ito ay babalikan ho ni VP Sara Duterte. Kaya pinagpipilitan pa rin ho nila talaga mga kabalitaan na matuloy itong impeachment para sila ay hindi na ho makakaranas ng hagupit, ng palikpik ng agila, mga kabalitaan. The decision. There's an interesting post by Justice Escuna. I mean, retired Justice Escuna. I haven't read it. No. I We might want to look into it because it's very interesting. You're saying na they're rewriting the rules and Well, yes, I think they're modifying the Gutierrez and the Francisco that's rulings, which we actually were adhering to in the process. But nonetheless, we'll reserve that for the MR. if I may, one last, still on the same topic, are you looking at the possibility, for they said any new complaint will be filed February 6th next year. Are you looking at the possibility of that's- another complaint? That's still too far ahead. We'll cross that bridge when we get there. That's too far pa daw itong sinasabing pag-file daw ng impeachment sa 2026 sa buwan ng Febrero mga kabalitaan. Talagang matatagalan ho kasi nga atat na nga silang i-impeach Inday Sara Duterte. Nung kanilang na-impeach sa hindi ho tamang proseso, ay agad-agad ho nila itong sinumite. Itong articles of impeachment diyan sa Senado na mag-a-adjourn na rin ho mga kabalitan ang Senado. So ilang minuto lamang ho, 215 ang pumirma. Ang tanong, ito kasi yung laging binabanat ni Senador Marcoleta, nababasa ba ng mga kongresista nito ang articles of impeachment? 32 ho yung pahina nito. Siguro sa isang article of impeachment, sabihin natin 32 yung pahina. O times, ilang ba yung impeachment ba yung article of impeachment? Hindi ko na matandaan. Makukuha ba yan? Napakadaming nakasulat ho doon. Makukuha ba yan sa ilang oras lang mga kabalitaan? At sobrang dami ho. Tapos, na-verify pa nila mga kabalitaan itong articles of impeachment. Ayaw pa naman ni Marcoleta. Hindi naman ho sila nagpapakalat ng articles of impeachment. Kopya man lang. Kahit sabihin natin, kahit photo or Xerox copy man lang. Wala mga silang natanggap mga kabalitaan at madaming hindi nakakatanggap. Si Richard Gomez hindi pumirma. Itong si Tiangco hindi pumirma. At binisto pa, binulgar pa na meron palang confidential, mula sa conditional release na matatanggap po ng bayad ng pagpirma sa impeachment mga kabalitaan. Itong si Attorney Poa hindi ho nababahala. Kasi nga po, ang tanong ho dito mga kabaitaan, baka naman mas lalong mapapahamak o mapapahiya si VP Sara Duterte dito dahil hindi niya po malinisan yung kanyang pangalan, hindi niya madidepensahan itong akusasyon mga kabalitaan. Well, in fact, si Sara Duterte nagsabi na nga, matuloy man o sa hindi, handa ho siyang magpaliwanag sa taong bayan at sasagutin yung mga akusasyon. At ito po, si Attorney Michael Poa, meron hong sinasabi ho dito, sila mismo hindi ho aatras mga kabaitaan. At hindi ho sila natitinag, kalmado lang ho mga kabaitaan ang na nagsasalita at nagsasabi na yung kanilang team, legal team, ay handang-handa na ho, kasing handa na rin ho sila ni VP Sara Duterte. History ba ang Supreme Court na yung majority decision na nababaliktad? May mga ganun bang Ako record? wala eh, na no? concrete, hindi ko po masabing definitive na wala. Pero yung option ng House para mag-file itong motion for reconsideration, talaga namang nandyan. No? It is Okay. within their right and prerogative to do so. Oo. So tayo, hintayin din natin na kung talagang maghahain ng motion for reconsideration, babasahin natin ngayon. At kung kailangan mang komento, syempre pag-uusapan namin sa defense team yan, kung kailangan mang magkomento, magsasubmit din tayo ng ating komento. Pero hindi ba unfair din kay VP Sara Duterte na kundi matutuloy ang impeachment trial, na mabigyan siya ng pagkakataon na ito, madepensa na. Kasi ito namang na-question dito, proseso no? Natigil kung maaari impeachment. Pero sa panig po ni VP Sara, sa inyo po, sa defense team, kailan ho siya magkakaroon ngayon ng pagkakataong malinis yung pangalan niya sa ibinabatong akusasyon sa kanya na nalustay nga yung confidential funds sa Attorney Poa? Well, Igan, unang-una sa lahat, si VP naman, kamakailan lang talagang nagsabi siya na handa siyang harapin lahat ng mga aligasyon. Opo. No? At tayo naman sa defense team, kaya tayo naghain ito. Kasi syempre, nakita natin, naghain itong petisyon, nakita natin, nung February pa lang, no, na parang may mga
nagawang mali sa proseso na labag sa ating saligang batas. Opo, Ngayon, opo. pagdating naman sa pagsasagot sa mga aligasyon, nananatili naman kaming handa rin, no, na sumagot sa mga aligasyon. In fact, right now, hindi lang naman tong impeachment proceeding ang hinaharap ni VP Sara. Opo. Unang-una sa lahat, meron tayong kaso na nasa DOJ sa ngayon. No? Kinasuhan siya sa DOJ. At yun ay sinasagot natin doon. Okay. Meron ding, Sa alam niyo naman, ombudsman. sa ombudsman, Oo. yung committee report na na-file doon na ang ombudsman ay nag-issue rin ng order para magbigay ng counter affidavits yung mga respondents. Isa doon, of course, si VP Sara. Opo. At tayo naman ay sumasagot rin doon. So, as you can see, at the proper time, at the proper forum, sumasagot din naman po kami. Pero hindi ba totoo na sagutin nyo na nga ibang impression na natatakot lang daw si VP Sara, yung kampo ninyo na lumabas ang ebidensya dito sa impeachment trial? Definitely hindi po. Okay. In fact, we were ready to go to trial. Si VP nga mismo, maulit ko lang, sabi niya, talagang gusto niyang sagutin, no? Face on, head on yung mga aligasyon. And kami naman sa defense team, we've been preparing all throughout Handang-handa na. since February, and we can say that we were ready. So sa atin, we're still monitoring the situation right now. Tingnan tama. natin ang mga developments, at kung dumating man ang pagkakataon na there will be another impeachment, for example, sabi nga nila, after subject to the 1-year bar, we will be ready Ready to pa also rin. Okay. face those allegations. Ay, maraming salamat, Atty. Michael Poa. So narinig naman natin mga kabalitaan na yung legal team ni VP Sara Duterte at pati si VP Sara Duterte ay handang-handa na ho mga kabalitaan. Kahit ano pa pong mangyari, kahit magsampa pa ho sila ng makailang beses para na naman na-impeach sa Kamara itong si Sara Duterte, at gusto talaga nilang ma-convict ito sa impeachment court ng mga senador, ay hindi ho natitinag mga kabalitaan. Ganun ho talaga di ba? Ganun ho. Pag ang tao po kasi mga kabaitaan, pag yung tao ay hiwalaong ginaong kasalanan at ginagawa na ho sila ng mga akusasyon at willing at handa na talagang sumagot ito, yun po talaga ang sinasabi nating wala ho itong ginagawang masama. Hindi gaya ho dyan sa mayabang kapulungan, kaya naging unconstitutional dahil wala ho silang naipakitang kaukulang ebidensya na suportahan man lang itong articles of impeachment na hinihingi ho ng Korte Suprema mga kabalitaan kung papaano nila ito ginapang ang impeachment. Papaano nila sinusunod ang proseso, kung nasunod po ba ito, lalo na sa 1-year bar rule mga kabalitaan na inupuan yung naunang 3 impeachment, at yung pang-apat ay siyang inaktuhan na itong si Secretary General Veloso ay nagmukhang tanga rin dyan, sunod-sunuran din ni Tamba mga kabalitaan. Naghintay sa kamad ni Tamba na wag mo nang i-endorse yan. Mayroon pang isang naghihintay. Sino po ba yung gumawa ng articles of impeachment na ito? Ba't hindi ho nila ito maisumite dyan sa Supreme Court na naka-under oath ho itong mga hinampak na mga tulisan, mga kawatan, mga animal na itong mga hudas mga kabalitaan na kongresistang pumirma sa impeachment. So ano po bang ibig sabihin nun? Sila ay natatakot dahil ayon pa kay Senador Marcoleta, pag sila po ay nagsumite, ay doon pa lang sigurado pag nakitaan ho ng mali, hindi sinunod ng tama at hindi nagsasabi ng katotohanan ang House of Retaliations, masasight in contempt po ito mga kabaitaan. Yung 215 na mga honghang na mga kongresista, sigurado sabay-sabay ho yan maghimas rihas mga kabalitaan. Kaya itong si Tamba hindi sumagot at kanyang pinoproteksyonan itong mga kongresistang pumirma, dahil pag hindi niya ito ginawa ang pag-deny, ang hindi pagsagot at pagbigay ng mga kaukulang dokumento, siguradong babaliktad ho itong mga kongresistang ito at mapapahamak itong si Tamba. Kaya ang hakbang ni Tamba, klarong-klaro ho mga kabitan, ay proteksyon para sa kanyang sarili, hindi para sa mga pumirma, dahil siguradong babaliktad ho ito at siya rito mga kabitan ang matatamaan. Gaya na lang ho, yung pagbubulgar, yung pagbuking dito ni Tiangco na meron palang bayaran na nangyari sa impeachment na ito. At ngayon po, napapatunayan na ho natin
na itong si Tiangco talaga o Tiangco na kung saan po ay hindi niya talaga gusto na bumalik bilang House Speaker itong si Tamba dahil sigurado ho ang nasa isipan nito ay baka maghahasik na naman ho ito ng lagim kabulastugan diyan sa Kamara. So ngayon, papakinggan ho natin itong si Toby Tiangco mga kabitaan kung bakit ho siya hindi pumirma ay hindi bumoto. Rather, para maging speaker ho itong si Tambaloslos. Dahil yung korupsyon ho sa Kamara ay kitang-kita niya na ho, nasisilayan niya na ho. Pag itong si Tambay bumalik, malamang sa alamang, sigurado babaliktad na naman ho ang buhay ng mamamayang Pilipino. Lulugmok na naman ho sa kahirapan at bigla na lang mawala itong pera na parang bula kabalitaan. Ang nangyayari, tignan mo madami tayong dapat baguhin eh. Number one na dapat baguhin. Ang lahat ng bills na pina-file natin, okay, di ba bago i-approve for second reading, di ba committee amendments, then individual amendments. Tsaka mo pa lang aaprubahan yung second reading. Pero dun sa budget, dun sa GAA, ano yung napakasamang ginagawang practice dyan? Committee amendments, tapos sasabihin, i-approve sa second reading, and authorize a small committee na gumawa ng individual amendments. Yung small committee na yon, walang minutes yun. So para mo silang binigyan ng blank check, di ba? Eh bakit yung pinakamahalagang batas pa na ginagawa natin, hindi natin sinusunod yung proseso? So dapat dito sa budget na to, hindi natin naaprubahan kung hindi tapos yung individual amendments. Huwag natin aprubahan on second reading kung hindi tapos yung individual amendments at wala ng small committee. So ibig sabihin, kung ano yung inaprubahan on second reading, yan yung final version. So wala nang insertion doon. Di ba kasi transparent eh. Lahat isa-isa mong sasabihin yung individual amendment. Tapos sasabihin ng chairman kung tatanggapin niya o hindi. Yun na napakahalaga. Di ba doon nagkakaroon ng, alam naman natin, hindi tayo pinanganak kahapon, di ba? Ilang beses ko na rin-erase yan eh. Di ba bakit may small committee na ilang tao lang? Bakit hindi transparent dito i-propose ng bawat member yung amendment at tanggapin o hindi? Tapos pag in-approve natin ang second reading, wala na pwedeng galawin doon. Kasi ang nangyayari in the past, aaprubahan yung second reading, tapos mababago pa kasi yung small committee lang ang magbabago. So hindi pa pwede yan. Mas malakas kaya yung impact ng proposal kung independent kayo or sumama kayo sa majority? I mean, what are the chances na mapakinggan siya? Titingnan natin. Pag hindi pumayag yung mayorya dyan, ibig sabihin may tinatago sila. Kasi bakit mo gustong ipasa sa small committee? Bakit ayaw mo bakit ayaw mo na dito palang pag-usapan? Okay, number 1 po yan. Number 2, dapat wala ng post-enactment. Kasi ang pinagbawal doon sa PDAP is yung post-enactment ng budget. Ano yung ibig sabihin ng post-enactment? Okay, papasan natin yung AIS. Papasan natin yung TUPAD. Papasan natin yung AKAP. Ano nangyayari pagkatapos ng budget? Di ba susulat kami sa office, papasok kami sa portal ng Congress at doon kami hihingi ng pondo sa Office of the Speaker. So bakit kami humihingi ng pondo sa Office of the Speaker nandun na yun sa budget? Grabe talaga, no? Itong si Tamba talagang hinihigpitan niya talaga yung mga sa tingin niya siguro na makakalaban niya sa posisyon at pag may mga budget na hinihingi ay dadaan pa pala sa kanya. Ganun pala kakapal ng mukha nitong si Tamba mga kabalitaan. Akala niya, parang sa kanya na yung pera ni Juan de la Cruz. Hindi porket sila po mga kabalitaan ay nasa kanila na yung budget, sila yung tagalabas ng budget, mag-approve sa mga budget para sa proyekto sa gobyerno, ay hindi na ho kailangan pang dumaan ni Tamba para ho makahingi ng budget. Nando na ho yun, naka-allocate na ho yun sa GAA mga kabalitaan or sa GAB. Ba't kailangan pang humingi nito ng permiso na idadaan pa kay Tamba? Para saan po ho ba? Napakalakas ng loob nito kasi nga pinsan nito ay presidente. At hindi siya madidiktahan o hindi siya magpapadikta kay Bonget. Kaya ganun na lang kakapal yung batok nito mga kabalitaan. Grabe ang tindi. Anong pakialam nyo dyan sa Senado? Ano bang pakialam nyo sa PI na ito? Natatala niyo po ba yung linyada niya mga kabalitaan? Wala kayong pakialam sa PI na ito. Ganon ho siya kakapal ng pagmumukha nito mga kabalitaan. Ang lakas ng apog nito. Dapat pag napasok na yun sa department, wala nang intervention. Tama. Ang Kongreso doon. So bakit pinasa yung mga social services na to, kahit yung MAIP, bakit kami kailangan humingi
o pumasok dun sa portal para humingi ng pondo para doon sa aming distrito. Dapat doon sa budget naka-indicate na kung ano yung amount per district. Parang yung mga infrastructure project, di ba? Dapat naka-line item. Magkano? Para hindi pa pwedeng naipasa, tapos sino may hawak ng lump sum, tapos papasok kami sa portal ng Congress, tapos doon kami magre-request. Post-enactment yan, ibig sabihin post-enactment intervention, napasa na yung budget, ginagalaw pa after. Oo, dapat wala nang So ganun ho kasama itong si Tamba. Literal na buaya talaga mga kabalitaan. involvement. So yun yung dalawang napakahalaga. Sir, given your vigilance sa budget, Oo. may preferred ka ka for chair? Hindi. Mag-elect kasi ng upper chair ng budget. Hindi, meron kang sana ikaw. Hindi, kahit sino. Basta yun lang, sinabi ko na. So yun, talagang hindi na talaga tayo dapat pumayag dun sa small committee. Hindi na pwedeng, kung ano in-approve on second reading, yun na yun. Kung paanong plano mo dyan? I-plenary mo ba? Or ipapasok mo siyang provision? Paano yung... Hindi. Kaya nga, Para... siguro na lahat naman sila manonood ng news, di ba? Di, malalaman na nila na yun yung ano. Kasi pag hindi ka pumayag, of course, formally propose ka yan. Pero pag hindi ka pumayag, ano tinatago nyo? Bakit nyo gusto ilagay sa small committee? Sinasabi ko ulit, lahat ng batas na pinapasa dito, bago mag-approval on second reading, committee amendments, individual amendments, tapos second reading. Ibig sabihin, pagkatapos ng second reading, wala nang babaguhin. Pero pag budget, committee amendments, approve mo muna on second reading, tapos bigyan mo ng authority yung small committee na baguhin pa ulit. So, sikreto yun, di ba? Hindi transparent. So, isa-isa kami magbigay ng individual amendments namin. Kung why did you not vie for the Hindi, no? speakership? It's not up to me, di ba? It's not up to me. It's what my colleagues want. Kung ano yung gusto nila. Pero di ba nung nakaraan sinabi niyo na mayroong Alam niyo po mga kabaitan, itong si Toby lang talaga yung may boses o ngayon dyan, nakakalaban at sasalungat to sa gusto ni Tamba. Kasi yung iba dyan talagang meron pa hong phobia, parang walang lakas na loob eh. Pero at least, so, nakakatulong din itong si Kong Toby Tiangco dahil nga po mga kabaitan ay talagang isinisiwalat niya ho na ito yung talagang nangyayari ngayon sa Kamara. Wala na hong transparency, talagang kontrolado na ho ng isang tao, pag-budget yung pag-uusapan. Kaya natatakot ho yung iba at ginamit ho ito at nakipag-alyansa ho yung iba nito kay Tiangco na si Tiangco na ho ang magsasabi ho sa media para naman ho magising yung mga nagpapanggap na tulog na mga buaya diyan sa Kongreso. Hindi, sabi ko, siyempre, yun na nga yung sinasabi ko, bakit sila natatakot? Because of the post-enactment. Di ba, hawak ng Office of the Speaker yung MAIP, hawak yung AIX, hawak yung TUPAD. O kung hindi ka bumoto, pwede hindi i-release kasi nga nagre-request kami doon eh. So hindi pa pwede yan kasi yan na nga yung dineclare na unconstitutional. Ang sabi ng Korte Suprema, pag naipasa yung budget, Mantakin nyo, pag hindi ka buboto, hindi ka re-releasean ng budget. Ang tindi talaga lang kakapala ng nito, batok nito ni Tamba, no? O, pag hindi ka buboto, hindi ka re-releasean ng budget. O, di ba? Walang pigil, walang preno din yung pambubuking ni Tiangco kay Tamba, mga kabalitaan. wala nang intervention yung Congress. So ibig sabihin, pag naipasa na yan, hindi na dapat ka humihingi doon. Kung hindi, doon ka sa department, hihingi. Tama. Bakit kami dito humihingi ng pondo? Na-release na eh. Di ba dapat sa department kami hihingi? Kasi doon nakalodge yung ano. Ginawa ho yan ni Tamba, mga kapitan, kasi gusto niya kwikwelyuhan yung mga kongresista ho dyan. Kaya yung iba nga, isakay na lang, go with the flow na lang ho. Kaya nung pumirma sa impeachment, anyway, pirma tayo. Sabi ni Frasco Duque, sabi niya na pumirma na lang ako kasi baka naman sabihin nila na gawin nila akong isa sa kanilang makakalaban dyan sa Kamara, magiging oposisyon na ako. So ganun pala yung sistema ginagawa ngayon ni Tamba, na kahit na-release na ho yung pera sa mga proyektong ipinamumudmud ho sa bawat departamento sa ating gobyerno, ay kailangan pa ho kung meron namang gustong gumamit ho niyaan sa kanilang mga distrito, kailangan pala mga kabalitaan na dumaan ka pa rin muna sa kanila. Papasok ka sa portal at doon mo pakiusapan si Tamba na, sir, boss, amo, manager, paano bang ma-aprobahan mo yung request ko sa budget na iyon mula sa ganitong departamento? Pag sinabi ni Tamba na, pumirma ka ba sa impeachment? Wala. Pasensya na, pag-aaralan muna namin to kasi may agreement to tayo rito. Kawawa pala itong mga mahihinang tongresista, mga kabalitaan. Buti na lang, meron ho tayong Congressman Toby Tiangco na nagsasabi na ho
ng katotohanan kung ano ho talagang mga nakakubling kaganapan diyan sa kagagawa ni Tamba mga kabalitaan. Oo. Sir, naniniwala kayo maraming racket sa flood control projects. Ano masasabi? Hindi lang sa flood control projects, sa, lahat, sa mga projects. Pero syempre, yun yung nakita ni Presidente, di ba? Nung nag-iikot siya. Tsaka kami, nabotas kami, di ba? Syempre talagang I feel passionately about the flood control In pa naman yan. Sir, tanong ko lang, 7-7 scheme to ba yung binabanggit ko naman? Totoo. Di ba? Pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, totoo yun. Alam ko nabigyan ako nung pumunta ako Oh, di ba? So hindi nagkamali pala si Mayor Magalong mga kabalitaan yung 7-7 mga kabalitaan. Bistado na Yung 7-7 pala ay pinatutunayan, nakatanggap rin pala itong si Tiangco mga kabalitaan. So hindi niya po ito pinabulaanan. Sinabi niya talaga dito harap-harapan sa mata o sa lente ng kamera at sa mga reporter na totoo yung 7-7. Sino ba yung nagbisto nun? Di ba si Mayor Magalong sa Baguio City? Tapos sabi pa ng ibang mga tunggusista, ay, wala akong nalalamang 7-7. Sabi, yung matabang yung taba-ching-ching dyan na isa rin siya nagdala ng mga dokumento para ho sa misa ho sa mga dokumentong binabasbasa ng mga pare. Sabi niya, hindi daw alam, wala namang ganun may 777. Ulitin nga natin to, baka baka mali lang yung pagdinig ko. Ulitin ho natin to si Toby. Ito, sige. Sir, tanong ko lang, 7-7 scheme to ba yung binabanggit? Di ba 7-7? Anong sagot ni Toby Tiangco? 7-7. Sino ba yung nagbisto nito? Di si Mayor Magalong. Panoorin natin pakinggan. Anong sabi niya dito? Totoo. Di ba? Pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, totoo yun. Alam ko nabigyan ako nung pumunta ako ngayon, kung sinong congressman ang makikipagtalo na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. Sabi ni Joey dati hindi. Sige, sabi mo, punta siya dito, pakitaan kami ng cellphone. May message yan na matatanggap mo Ano yun, sir? Ano yung... Di ba? Sabi ni Joel Villanueva, sabi ni Joel Chua, ay wala raw. Ngayon, hinamon si Joel Chua. Pakitaan tayo ng text messages sa cellphone natin. Kung sinong hindi nakakatanggap, kung walang katotohanan yan. Naku, bistado na talaga yung kalukuhan ni Tamba mga kabaitaan. Dito na ho natin nalalaman. Pasasalamatan ho natin, papalakpakan ho natin itong si Tiangco mga kabaitaan. Believe na ako sa taong to. Believe na ako sa mamang ito mga kabalitaan dahil po ay may bayago siyang salungatin itong si Tamba mga kabalitaan. Unti-unti na hong lumabas yung katotohanan. Ito hindi naman siguro ginawa niya to para depensahan si Bunget. Yung sa kanya po ay hindi niya po kasi masisikmura na siguro itong mga ginagawang panluloko ni Tamba sa ating bayan. Tayong mga mamamayan. Kaya itong si malaking alaso ito talaga para mabunyag ang katotohanan sa mga ginagawang kabulastugan ni Tamba diyan sa Kamara mga kabalitaan. Kaya saludo na ho tayo dito, Boss Tiangco. Saludo ako sa inyo dahil po ang may bayag ho kayong salungatin itong si Tamba. Hindi, yan yung di ba? Pag sumama ka sa bagong, BPSF. BPSF. Pag sumama ka doon, meron kang 7 million AIC, 7 million MAIP, 7 million tupad yata. Ganun. Di ba post-enactment na naman yun, di ba? Yan yung tinatawag na pork barrel. Kasi pork barrel, nare-release kung kanino mo gusto, hindi based doon sa budget. O sinong congressman makikipagtalo sa akin na hindi totoo yan, pakitaan kami ng cellphone. Papakita ko, may message yan, naman i-release sa'yo. So open din kayo sir doon sa hashtag #OpenByCam? Open ako sa Open Bycam. Pero sabi ko nga, Grabe, no? hindi lang naman doon nagsisingit sa Open Bycam. Ang mas importante is doon sa small committee. Small committee, ilang tao lang yun. Tsaka, di ba dapat, dito may minutes. Di ba? Lahat ng proposal mo, kung tinanggap o hindi. Doon sa small committee, wala namang minutes yun Magugulat ka lang, pagtanggap mo ng GAB, HGAB, iba-iba na. So tapos sabihin na useless yung OpenByCam kung meron pa rin yung small committees? Hindi, okay. Yun yung first step kasi kami muna magpapasa. So doon pa lang sa House, dapat wala na yung small committee. 2 beses kasi nagkakaroon ng insertion dyan, di ba? Isa, doon sa small committee. Okay? Kasi doon nagbabago, di ba? Second, doon sa BICAM. At dapat doon sa BICAM, ang pwede mo lang baguhin, technically naman sa BICAM, is yung disagreeing provisions lang. Okay?
votes. Oo. Kaya maganda yung sinabi ng Presidente, if he has to veto the budget, he will veto it. Sir, in short, pwede bang sabihin na pinupolitika ni Speaker ang budget to his advantage? In your view? Do I have to say it? Hindi. Okay. Di ba? Do I have to say it? Talagang pinopolitika ho ni Tamba. Klarong-klaro ho na kinokontrol niya ho yung budget o dyan sa Kamara para magiging alipin niya po, sunod-sunuran o taga-sunod-sunuran niya po itong mga walang prinsipyong mga tongresista, pera lang ang habol nito, mga kabalitaan. Basta sinabi ng Supreme Court, walang post-enactment. Walang action na kailangan sa Congress. Kasi Lilinawin ko lang po yung post-enactment po, baka hindi niyo po makuha-kuha. Ito po yung sinasabi ni kanina ni Congressman Tiangco na pag na-release na ho yung budget, mga kabalitaan sa isang department, tapos may isang congressman na gagamitin yung budget na yon para sa proyekto ho na pwedeng ilaan ho dyan, hindi ho agad-agad makukuha ho yan kahit na-release na po ho yan dahil dadaan pa ho kayo sa portal ng House of Retaliation. Kumbaga, sa madaling salita, to make the long story short, magpaalam muna kayo kay Tamba na gagamitin yung budget. So, pinopoliticize niya po. Itong pera ni Juan de la Cruz, ni Tamba Luslos, mga kabalitaan. Yun po ang post-enactment na ibig sabihin ho ni Tiangco. nasa DSWD yan, nasa DOH, di ba? Bakit ka dito hihingi ng pondo kung naubos yung sayo? Hindi ba dapat dun sa department? Ngayon, baka kami magde-deny, hindi kami dito kumukuha. Pakitaan ulit kami ng cellphone pag nag-request kami. Bakit kami may portal dito? I-deny nyo nga na may portal dito. Pag gusto mo na additional, papasok ka dun sa portal, dun ka magre-request. So, ibig sabihin, dito kami nagre-request. Sir, but So, natutuwa lang ako kasi yung reason ng hindi ko pagboto kanina is aligned with the most important message that the President delivered today. Sir, but Which is- why say this now? Why not raise it during the procedures last year? Noon sa budget? Yes. Because I've raised this so many times. That's why I want to free myself from being a majority para wala nang alam mo naman yung majority, you have to toe the line, di ba? Kaya nga umalis na ako sa majority. I don't have to toe any line. Sir, last na lang from my end. Oo. Kabuuan lang nung zona, score mo, meron bang mga hindi nabanggit na sana nabanggit ka? What's your comment sa zona? Hindi naman mababanggit lahat eh. Di ba? Aabutin tayo ilang oras dito. Ayan, nagsulot-sulot ako. Pero nung nakita ko na yung cleanser, okay na sa akin yun. Because doon sa sinabi ng presidente yon, hindi lang yan sa flood control. Malaki ang mamimenos na pera pag nawala yung corruption doon sa mga projects na yan. So it's not only flood control. So kaya tuwang-tuwa ako. Sir, pasingit na lang. Meron pang negotiations for you to be the appropriations chairperson? I mean, did you negotiate or did you bring this proposal? Hindi, di ba? I gave a statement, I think, kailan ba yun? Hindi naman 2 weeks, mga 1 week ago. 1 week ago. Sinabi ko naman din, basta walang dikta, di ba? Basta walang dikta. Pero ngayon, mas okay na sa akin, mas masaya na ako na independent ako. Para at least, Tsaka masaya ako na yung reason ng pagboto ko ng independent ay tugma doon sa sinabi ni Presidente. Kasi where is he coming from? Saan ba siya nanggagaling? Hindi ba yung 2025 budget ang lahat naman nagsasabi it was a mangled budget? So tama yung reason ko ng pagiging independente. Kaya masaya ako. Dapat wala ng blanks. Ha? Wala ng blanks. Hindi, yun talaga hindi naman pwede. Pero pinaka-importante talaga dito, wala nang small committee. Bakit yung ibang, lahat ng bill na pinapasa namin, bakit walang small committee? Bakit yung budget lang? Di ba, ibig sabihin, aprubahan namin dito, tapos magugulat ka, pagbalik mo ng HGAB, iba na. Wala ka na pwedeng gawin kasi sa third reading, wala na pwede baguhin, di ba? Yes or no na lang yun. Kaya nga, importante yung second reading. So pag hindi sila pumayag, natanggalin yung small committee, ibig sabihin, may isisingit na naman patago doon. Dapat transparent. Dito mo i-propose. Tapos sabihin ng approach chair kung tatanggapin niya o hindi. Sorry, magkakaroon ba ng independent block sa House? Kasi parang anim na kayo. Parang si Kong Alvin, chinichir ka kanina naman eh. Ano? Sabi si Kong Alvin kanina. Saan? Alvin Benitez? Wala na po. Pumapalakpak, sir. Kasi sa ngayon, anim na kayo. Ah, ganun? Tingnan muna natin. Are you willing- With the Duterte block? Alam mo, politics aside, let's put politics aside, di ba? Basta, independent, para at least, independente kami makapag-gawa ng stand namin. Hindi ko pa sila natatanong kung ano talaga. Siyempre, si Albi, nakakausap ko, pero wala pa namang definite stand on issues, di ba? Ano pinag-usapan niyo pala ko? Hindi, pareho kami hindi makasuporta doon sa
sa leadership. Di ba? Naglabas rin siya ng statement. Grabe, matindi talaga yung buladas. May pumasok. Aha, matindi yung buladas nito. Pagbubunyag ni Toby Chanco, mga kabaitan. Nako po, talagang siguro nakaupo na siya ngayon. Bumalik ko siya bilang Speaker of the House at nakikita ko po parang hindi niya matatapos itong taon na to yung pagiging Speaker of the House, mga kabaitan ni Tamba. Malamang may mangyayari yung malaking gusto to dyan sa Kamara. Sigurado ho tayo dyan. Nakikita na ho natin. Sana man lang hindi matuloy. Pag natuloy ho ito, sa kangkungan pupulutin nito, mga kabitan, si Tambaluslos at yung kanilang mga kasamahang tongresistang mga buaya, mga kabalitaan. Papalakpakan muna natin itong si Toby Chanco. Napakaganda yung kanyang mga sinasabi ho dito na malamang magugustuhan ho ito ng madlang people at makakuha ho ito ng suporta ng mga or naming mga DDS supporter, mga kabalitaan. Saludo ho ako sa inyo, Boss Toby Chanco, dahil pinaninindigan nyo talaga yung inyong mga sinasabi simula pa noong kasagsagan at plano ho na kakalap ng mga perma para i-impeach itong si Inday Sara Duterte. Kaya kung nagustuhan niyo po, mga kabaitan, itong ating video presentation, huwag kalimutan panatilinong tumutok dito, mga kabaitaan. At para malaman ng karamihan kung ano magaganapan sa ating lipunan, tandaan niyo po, i-share niyo po ang videong ito. At paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon. At sa mga bagong salta, subscribe na din ho kayo, mga kabalitaan. Maraming salamat sa mga bagong subscribers natin dito sa ating munting bahay. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, ulitin ko po isang pindot lang. Sabay-sabay na ho tayong tatambay ho sa ating munting bahay. At maraming salamat din sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum sa inyong lahat. Maraming salamat. Masalam sa mga Pilipino dyan o mga kababayan nating Pilipino dyan sa The Hague, Netherlands. Mabuhay ho kayo dyan, mga kabaitan. Lalo na po sa ating laging sinasaluduhang makabagong bayani nating bansang overseas Filipino workers. Mabuhay ho kayo. At kita-kitso tayo sa ating pagbabalik sa susunod na mga oras. Dito lamang ho sa ating munting bahay, Danagan Balita, Reaction Video, News Update. Ako po'y magpapaalam na po. Luzon, Visayas ug Mindanao. Saan mang lupalop nating mundo, basta may mga Bisaya, may mga Pilipino. Ang bahay na ito ay para ka natong tanan. To God be the glory. Mwah, chip, chip. Peace out.